Kumusta po? Dito po ba ang interview? Umupo po. Malinaw na po ba ang mga requirements? Bago ako pumunta, inaral ko na at sinasaulo ang mga requirements sa trabaho. Mabuti. Isang tanong na lang. Ha? Ang bilis. May kasintahan ka ba? May kinalaman ba ang pagiging single ko sa trabaho bilang assistant? Wala. Wala akong pakialam sa pag-ibig. Pera lang ang iniisip ko. Mabuti. Ayoko sa trabaho. Ng mga hindi kailangang away o gulo. May iba ka pang tanong? Gusto ko lang po itanong. Pwede po bang taasan ang monthly salary natin? Monthly salary. Medyo nagkukulang po ako sa pera ngayon. Pero huwag kayong mag-alala ang kakulangan sa pera. Ang nagpapagana sa akin para magtrabaho ng mabuti. Pero isang beses lang itong transaksyon. Ano po ibig sabihin yan? Yearly po ba ang computation? Pwede rin. Pagkatapos ng trabaho, ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. 1,000,000. Masyado mong maliit ang tingin sa trabahong ito. 10 milyon. Salamat po, boss. Ang bait-bait mo naman, boss. Iaalay ko ang aking buong sarili para sa inyo. Hindi kailangang mamatay ka. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho. Nasa kontrata ang mga requirements at detalye ng trabaho. Basahin mo. Kung wala kang problema, pirmahan mo na ang kontrata. Wala namang problema. Anong problema ang meron? Nasa kontrata ang address. Pumasok ka na maaga bukas. CJ. Ingat po kayo sa pag-alis. Ang tagal ko nang hindi umuwi ng bansa. Ang taas pala ng sweldo ng assistant ng presidente. Unang partido, Li Huizhu. Maganda ang pangalan. Huwag papasok sa master bedroom habang nagpapanggap na magkasintahan at nagsasama. Magpapanggap na magkasintahan. Kontrata sa pagpapanggap na nobya. Magpapanggap na magkasintahan. Pero ang in-applyan ko talaga ay posisyon ng assistant ng presidente. Nagkamali ako. Presidente, sigurado po ba kayo sa kanya? Nakita mo naman kung paano siya nagkagusto sa pera. Ang ganitong klase ng tao lang ang kayang gampanan ang trabahong ito. Sandali, boss. Gusto kong kanselahin ang kontrata. Kanselahin ang kontrata? Nagkamali ako. Malinaw na nakasaad sa kontrata. Kung isang panig lang ang magkakansela, kailangang magbayad ng 10 beses na multa. 10 beses, 10 beses. Sandali. 1,000,000,000. Kaya, gusto mo pa bang kanselahin? Hindi na. Ako lang po nagpaalam sa inyo. Hindi ba ito ang anak kong nangakong maghahanap ng trabaho? Kamusta? Mahirap maghanap ng trabahong may 1,000,000? Tingnan mo naman kung sino ang anak mo. Sa isang pagpunta pa lang, natapos na. Bakit ka ba ganyan katutol? Sa pakikipag-asawa sa anak ni Tito Lee? Ako, isang babae, alam kong maghanap ng trabaho. Siya naman, inaasahan lang ang mana sa negosyo. Sa tingin ko, malamang isa siyang mayamang anak. Pero, sa pamamahala niya, lumaki ang kumpanya ng 2 bises. Ikaw naman, masyadong mataas ang tingin mo sa anak ng mga Lee. Parang pader ang salamin mo. Kahit magutom ako o magpakamatay, hindi ako magpapakasal sa isang Lee. Bukod dito, nakahanap na ako ng mataas na sahod. Napaka-generous ng boss. Anong klaseng boss ang nagbibigay ng ganoong kataas na sweldo? Hindi ba scam yan? Gusto kong makita. Huwag dapat malaman ni Papa na nagtrabaho ako para sa pera. Magpanggap bilang ibang babae. Hoy! Ano ba yan?
Hindi ko pwedeng ipakita sa'yo. Paano kung gusto mo akong ipakasal sa iba? Masira pa ang trabaho ko. Ano nang gagawin ko? Naku. Ganoon ba ako, Tay? Nag-aalala lang ako. Yung boss mo, masamang tao yan. Huwag kang mag-alala, Tay. Yung boss ko, gwapo at matino. Mas maaasahan pa siya kaysa sa mga mayayaman na nakilala ko. Ang pogi. Seks na. Ingat ka na lang. Salamat, Tay. At saka, may dorm na ang kumpanya. Kailangan kong lumipat sandali. Huwag naman. Walang mangyayari. Kapag kumita na ako ng 10 milyon, tutuparin mo ang usapan, ha? Hay naku, ang kulit mo. Hay, yang batang yan, hindi pa rin nagbabago. Bata pa naman si Miss. Hindi pa niya kilala si Ji Huey Xiao, kaya ayaw niya. Normal lang yan. Dahan-dahan lang. Matalas ang mata ko sa tao. Mabait na bata si Huey Xiao. Maintindihan din ni Miss ang pagmamahal mo. Sana nga. Hoy, Ang dami kong tawag sa iyo ngayon. Bakit hindi mo sinasagot? kung tungkol sa kasal, wag na lang. Anak, magkaibigan ang pamilya natin at ng mga Jiang. Kilala ko si Ji Jiang ng matagal. Anong masama kung pakakasalan mo ang anak niya? Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal. Makinig ka, magpakasal ka man o hindi. Bukas, sa Star Coast Hotel. Kakain tayong magkakasama. Pasensya na. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? May girlfriend na ako. Kanselado na ang usapang kasal. Sinong niloloko mo? Araw-aw. Bahay at opisina lang. Saan ka kumuha ng girlfriend? Ayokong maghiwalay kami, kaya hindi ko sinabi. Hindi ako naniniwala. Wala akong nakitang babae sa paligid mo. Boss. Nandito na po ako para mag-report. Hindi ka naniniwala. Pakinggan mo ang boses ng magiging manugang ko. Ano? Alainan. Epektibo na ang kontrata. Tawagin mo akong Itay. Itay. Oh. Itay, ako po si ako. Narinig mo na? Gago ka. Naghanap ka lang ng tao para lokohin ako. Akala mo ba basta-basta lang akong nagdadala ng babae sa bahay? Bahala ka, basta bukas. Dapat nandito ka sa Ansing Hotel. Sige, putol na. Boss, dapat pinahaba ko pa ang usapan. Magaling akong umarte. Pampagana lang yan para kay Itay. Bukas ang totoong laban. Sige po, handa ako. Samahan mo ako bukas sa Ansing Hotel. Para makilala ka ng mga magulang ko. Ano? Boss, parang hindi maganda yon. Ayaw mo. Sige, mag-resign ka na ngayon. Para sa 10 milyon para matapos ang kasal. Kaya mo yan, Jiang Zhao. Sige, pupunta ako. Mahirap ang laban bukas. Kailangan kong maaga matulog.
Kamay. Boss, ikaw ay isang malaking boss, may malaking bahay. Bakit ka naliligo sa banyo ng sala? Nasira ang ilaw sa banyo ng kwarto. Ano? Bahay ko to. Kailangan ko bang magpaalam sa'yo bago gamitin? Alaynan. Hindi. Boss, magbihis ka muna. Ikaw. Hindi ka ba nagkakatok bago pumasok? Sa bahay namin, may sarili akong banyo. Hindi ako sanay magkatok. Sariling banyo? Mukhang mayaman ka ah. Hindi. Nangungupahan lang ako, kaya hindi ako sanay magkatok. Kaya ngayon, sanayin mo ang sarili mong magkatok. Hih, Ubo, ikaw. May iba ka pang kailangan. boss. Tingnan mo, gwapo, mayaman, maganda pa ang katawan. Tunay na diamond bachelor, bakit? Kailangan mo pang maghanap ng peking nobya. Takot kang lokohin kita. Sasabihin ko na rin sa'yo ang totoo. Inayos ng pamilya ko ang isang kasal para sa akin. Ayoko. Ay, akala ko ba magkasundo tayo? Inayos din ng pamilya ko ang isang kasal para sa akin. Boss, sino ba ang babaeng nakakasal sa'yo? Huwag kang makialam sa'kin. Nagtataka lang ako. Ang makakasal sa'yo, siguradong mayamang dalaga. Bakit ka ayaw na ayaw? Hindi ko pa siya nakikita, sa totoo lang. Ni pangalan hindi ko inalam, pero siya lang naman. Isang babaeng laking layaw, malamang. Mababaw at tanga. Maraming mayayamang henerasyon umaasa lang sa kayamanan ng mga magulang nila nangungupit. Pasensya, ako rin mayaman ang pamilya. Hindi kita sinasabihan yung mapilit na. Binatang Lina gustong pakasalan ako ang sinisiraan ko, kung yung lalaki. Kalahati lang kagwapuhan ng boss, hindi ako ganoon kaayaw. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa mapapangasawa mo. Mahirap ang pamilya ko. Pinipilit ako ng mga magulang ko na pakasalan ang isang. Tamad na. Mayamang gago. Totoo. Naiisip ko na ngayon kung pakakasalan ko siya. Gaano kahirap ang buhay ko. Pero mayaman naman siya, hindi naman siguro ganun ka walang kwenta. Yung ganoong tao, malulugi din. Taga Jiangcheng. Taga rito. Sino yung binata? Sabihin mo, tatanong-tanong ako. Huwag kang magmadaling humusga. Pamilyang Lee. Aling Li? Lisa Zhao Qian Sun Lee. Ang pamilyang Li ng Jiangcheng. Alam mo ba ang apelyido ko? Li Hui Zhao Li di ba? Li yung Lisa Zhao Qian Sun Li. Anong ginagawa mo? Boss, pareho tayong Li ang apelyido. Bakit yung ipinakilala sa akin ng pamilya ko? Ang layo naman sa'yo. Konti lang ang mayayamang pamilyang Li sa Jiangcheng. Ako hindi nakakilala. Sa taong yun na sinasabi mo. Yung gano'n ng klaseng tao, wala namang karapatang mapansin nyo. Narinig ko. Nag-away pa sila ng tatay niya. Naku, kung ngayon palang nakikipag-away na sa tatay, edi sa hinaharap. Mananakit na ng asawa yan. Totoo. Boss, mahirap man ako, may pangarap ako. Sisiguraduhin kong kikita ng maayos. Para matapos na yung kasunduan yun. Ah, pareho pala tayo ng sitwasyon. Eh di bukas. Tutulungan kita. Pagpapanggap lang na girlfriend, di ba? Para sa pera ko. Para sa kaligayahan natin, di tayo susuko sa masasamang elemento. Di tayo susuko sa masasamang elemento. Ang kaligayahan natin. Gusto mong tapusin yung kasunduan mo, gusto ko rin tapusin yung sakin. Yun na nga yung kaligayahan natin, di ba? Na-memorize mo na ba yung mga dapat tandaan sa kontrata? Mga hilig, ugali, past relationships, kabisado ko na lahat. Bakit mo na ba to? Sana nga. Nakasalalay sa acting mo yung kaligayahan ko. Huwag kang mag-alala, boss.
Sisiguraduhin kong maayos to. Mapagkakatiwalaan. Yung mayabang na dalaga, wag na siyang umasa. Sagutin mo. Hello, pa. Xiao Zhao, bukas sa Ansing Hotel. Kakain tayo kasama ni Tito Lee at pamilya nila. Ansing Hotel. Ngayon, uso doon ang mga blind date. Paano ko malalaman? Bukas, papapuntahan ako ng tatay ko para makipagkita. Sa pamilya ng isang mayamang hair. Di ka na magtatrabaho. Huwag kang mag-alala, boss. Di ko hahayaang maapektuhan ang trabaho ko. Pagkatapos kong magpanggap na girlfriend mo, saka ako pupunta. Para mabwisit sila at makita nilang ayaw ko. Yan ang tama. Boss, di ba dapat makikipagkita tayo sa magulang? Bakit dito tayo? Bakit dito tayo? Kung gusto mong magtagumpay, kailangan handa ang gamit. Ano iyon? May bagong strategy na tayo? Gusto kitang pagandahin. Nandito ngayon yung babaeng ipapakasal sa akin. Sana. Mas maganda ka sa kanya para mahiya na lang siya. Ang galing. Maingat talaga mag-isip ang boss. Huwag kang maingay. Bilisan mo na. Simulan na natin. Sage, Bosley. Bosley. Okay na. Kamusta? Sakto lang. Ha? Sakto lang talaga? Sige, tara na. Makipagkita tayo sa babaeng yon. Bakit hindi pa dumating sila o Jiang? Hoy, Lao Jiang. Nabulag ka na ba sa katandaan? Naligaw ka ba? Bakit hindi ka pa dumating? Kahit bawasan mo pa edad mo ng 10 taon. Hindi pa rin aabot sa paningin ko. Bakit hindi ka pa dumating? Traffic. Gaano pa katagal? Nahihirapan na akong umatras o sumulong. Inataya ko, mga 1 oras pa. Malapit na dumating ang mga bata. Sige, ganito na lang. Ipapadala ko sa iyo ang larawan ng aking minamahal na anak na si Jiang Zhao. Kung sakaling hindi talaga ako makaabot, huwag kang magkamali ng pagkakakilala ha? Sage, ipadala mo. Ano? Kinakabahan ka? Siyempre naman, kasama sa loob ang ipinagkakasal sa'yo. Ano sa palagay mo? Asawa ba ako o kabit? Ano bang kalokohan yan? Pero ako, Mula ngayon, ituring mo akong tunay mong boyfriend. Naiintindihan mo? Ano? Takot ka? Sige, ipaalam natin sa tatay ko at sa babaeng yon. Kung gaano tayo kasaya. Tara na. AMM, ito na lang. Nagpadala na rin ng larawan sila o Jiang. Patingin nga, ano itsura ng magiging manugang ko? Tay. Ito ang girlfriend ko. Nasaan yung babae? Hindi siya dumating. Tingnan mong mabuti. Ito ang babae na pakakasalan mo.
Bakit mo ako tinitingnan? Ang layo ng agwat nyo. Ito ba ang pinupuri-puri mong magiging manugang? Ano to? Bakit ito ang napadalang larawan ko? Kailangan ko nang magpaliwanag agad. Sinabi kong bulag ka na sa edad, ayaw mo pang aminin. Bakit mo ipinadala iyong larawan na iyon? Ay naku, pasensya na. Maganda talaga ang anak ko. Magpapadala ulit ako ng bago sa iyo. Huwag na, mayroon akong kaunting gagawin ngayon. Dahan-dahan lang kayo ng anak mo. Sigs muna ito. Habang hindi pa sila dumating, alisin mo na agad itong babae. Anong itong babae? Itay, sinabi ko na sa'yo, siya ang girlfriend ko. Hipo, Uncle. Salamat, mahal ko. Okay lang po ba kayo, Uncle? Ako na po, Uncle. Ano nga bang pangalan mo? Ay, Wala na. Ayaw ko nang malaman. Kahit ano pa man, hindi ako papayag na papasukin ka. Sa pamilya namin, Lee. Itay, ako ang mag-aasawa. Ang pagpili ng babae para sa akin, dapat naman. Akin ang magdesisyon. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Itay nakapagdaan na sa buhay, ang babaeng pinili ko para sa iyo, kilalang kilala na. Malinis ang pinagmulan. Siya, babaeng hindi natin alam ang pinanggalingan. Para sa akin, hindi siya babaeng hindi alam ang pinanggalingan. Siya ang pinakamamahal ko, pinili ko sa napakaraming kandidato. ang galing madaling magsabi ng mga romantikong salita, hindi ako dapat magpatalo. Uncle, payagan niyo na po kami. Kung wala siya, hindi ako mabubuhay. Kayo. Ay naku, ang puso ko. Ay naku, Itay, kailangan kong ipaalala sa'yo, nasa kaliwa ang puso. huwag kang mag-arte ng pag-ibig na mas matibay pa sa ginto, sa harapan ko. Mas maaming asin ang kinain ko kaysa sa bigas na kinain ninyo. Kung totoo o hindi, nakikita ko kaagad sa isang tingin. Uncle, hindi po namin kayo niloloko, tunay po kaming nagmamahalan. Sige, gaano na ba kayo katagal magkakilala? Kalahating taon, isang taon. Hahaha. Alam ko na hindi totoo. Bakit hindi ka sumunod sa nakasulat sa script ng kontrata? Nakalimutan ko lang bigla. Ikaw, Ang mga pandaraya ng kabataan, hindi ako mapapaniwala. Wei Xiao, alam ko na. Humanap ka lang ng tao para mag-arte. Pamalin lang ako. Uncle, hindi po talaga kami nag-arte. Isang presidente si Huizhou, abala sa buong araw. Normal lang na makalimutan ang oras minsan. Hindi ko siya sinisisi. Tatay, kahit anong duda mo, hindi ako makikipaghiwalay sa kanya, lalong hindi sa babaeng itinakda mo. Magpakasal. Anong problema sa babaeng itinakda ko? Anong mali doon? Palagi siyang may scholarship. Nag-aral sa ibang bansa. Kakabalik lang niya ngayong taon. Masasabing siya ang pinakamagandang dilag sa lugar na ito. Ang pinakamahusay na anak ng may kayang pamilya. Sayang naman. Ako, mas gusto ko yung medyo tanga. Hindi ako tanga. May scholarship din ako. Nag-aral din ako sa ibang banyaga. Tito, kung napakagaling ng babaeng iyon, hindi siya dapat maging pangatlo sa pagitan namin ni Huizhou. Kung mahiya siya, dapat siya ang umurong, hindi yung magpumilit sa isang lalaking ni hindi niya nakita. Ang tapang mo na ay, Gaya mo. ikaw. Kung sasagot ka ng tawag, lumabas ka. Ano? Takot ka bang sasaktan ko siya? Mahal, huwag kang mag-alala sa akin.
Makikipag-usap lang ako sa future father-in-law ko. Sino ang... Sige, usap kayo. Sasabihin ko sa iyo, si Huey Xiao ay may kasunduang pakakasalan. Ah, imposible sa inyong dalawa. Ayos lang, Tito. May itinakda rin ang pamilya ko sa akin. Napakakasalan. Eh bakit ka nakikipagrelasyon sa anak ko? Tito, sa amin pong mga kabataan ngayon, malaya ang pag-ibig. Imoal yan. Ang hindi minamahal ang talagang kabit. Mali ang paniniwala mo. Ipinaglaban ko lang ang pag-ibig namin. Ni Huey Zhao. Pasensya na, binata. Nagmamadali ako makita. Ang future son-in-law ko. Ayos lang. Kuya Huey Sao, kanino kakausap? Sunduin mo na ako. Abala ako. Kung wala namang importante, ibababa ko na. Ay, Ganun na ba talaga kagusto mo ang anak ko? Alaynan. Hindi. Ito na yung classic na eksena. 5 milyon. Iwan mo ang anak ko. 5 milyon, kulang pa yan para sa akin at sa tatay ko. Paano pa kaya ang kasunduan na 10 milyon at ang 1 bilyon na penalty? Nakapag-isip ka na ba? Tito, tunay na pag-ibig ang narito sa amin ng anak mo, hindi ang 5 milyon. Ang makakapaghiwalay sa amin. 10 milyon. Huwag mo kaming insultuhin yung pag-ibig namin. 50 milyon. Ang pag-ibig, hindi yan nabibili basta-basta. 1 bilyon after tax. Mamamatay ako kung maghihiwalay kami. 2 bilyon. Deal. Tito, ngayon na, hiwalay na ako sa anak mo. Narinig mo ba? Mahal, bakit ka bumalik? Kung hindi ako bumalik, paano ko makikita tong napakagandang palabas? Tinest ko na siya para sa'yo. Hindi kanya mahal, pera mo lang ang gusto niya. Hindi, makinig ka muna. Ano pang ipapaliwanag mo? Tama. Tama si tatay, huwag ka nang magpaliwanag. Narinig ko ng malinaw lahat. Huey Xiao, magising ka na at makipaghiwalay ka. Natalo ako sa laban, nawalan pa ako. Kailan ko sinabing makikipaghiwalay ako? Gusto niya ng pera at pera ang pinakamarami ko. Para kaming ginawa para sa isa't isa. Ang yaman talaga, ang lakas ng loob. Tito, pera ng iba, hindi ko gusto. Pera ni Huey Zhao ang gusto ko. Ikaw. Tatay, 1 oras na wala pa rin yung babae. Ah, baka traffic. Babae na hindi marunong rumespeto sa oras. Ayaw ko. Aalis na ako. Paalam, Tio. Hoy, hindi. Huey Xiao. Dito siguro ito. Walumput-walo. Ay, tama sila Oli, talaga akong nagkamali na sa paningin. Mukhang kailangan ko nang magpa-check sa doktor. Boss.
Bakit? Gusto mong balikan ang bank card ng tatay ko? Huwag po kayong magalit, boss. Kanina lang ako nakikipag-usap lang kay Tio. Biruan lang iyon. Sana ganoon nga. Tandaan mo. May kontrata pa tayong pinirmahan. Kahit kanina, dinala pa sa harap ko ang 2 bilyon at hindi ko tinanggap. Kaya talagang tapat lang ako sa inyo, walang pagtataksil. Boss, Ano na naman? tingin niyo po, nasira na po yung inyong blind date, pwede po ba ako? Pumunta na sa aking appointment. Muntik ko nang makalimutan. May blind date ka rin ngayon. Pumunta ka na, makikita mo ang lalaki at ang kanyang pamilya. Sige, binibigyan kita ng isang araw na bakasyon. Salamat po. Bakit? Ang saya mo yatang makikipagkita sa lalaking yon. Sobrang saya ako. Sa wakas makikita ko siya ng personal at mabubulaslas ko siya ng lubusan. At tatanggihan ko siya. CJ, sana magtagumpay ka. Ano na namang problema? Hindi ko pa natanong ang room number ng tatay ko. Tama na ito ngayon, haha. Anak, nandito na si Itay. Nandoon ka ba sa loob? Wala. Hindi ko alam kung anong private room ito. Ay, 888 nga. Ano? Itay, nagkamali ka ba talaga? Anong 8? Hello? Laoli, anong nangyayari? Nagbago ang sitwasyon. Sabihan mo ang ating anak, umuwi na muna siya. Hello? Itay, Ano? Anak, nagkamali talaga si Itay, kaya pwede bang ikaw? Umuwi na muna iha, okay? bakit? Kinansel na ang pagkikita. Oh, Ano ba itong ginawa mo? Pumasok ka na, pumasok ka na. Bakit? Hindi na natin kailangan pumunta. hindi na tuloy ng pamilya ng lalaki ang pagpunta. Tumakas na lang sa huling sandali yung lalaki, hindi na dumating sa pagkikita. Malamang nakakatakot itsura. Mas nakakatakot pa ba doon sa babaeng multo? Babaeng multo. Yung mapapangasawa ko. Magulo ang buhok, walang kaayusan-ayusan, tapos pinadala pa niya sa tatay ko. Ganong kalaswa ang litrato, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba nasa isip niya? Ang baba talaga ng ugali. Yenan, pwede na ba tayong umalis? Tara na, tara na. Laoli, ano ba talaga ang nangyari? Hindi pwedeng sabihin ko sa kanya na yung makulit kong anak ko. Umalis na kasama ang ibang babae. May malaking problema sa kumpanya, umuwi muna ang anak ko. Anong problema na mas importante pa sa anak ko? Pakinggan mo muna ako hanggang matapos. Bago umalis ang anak ko, nakita niya yung litrato na pinadala mo. Pinuri niya talaga ito, nagustuhan niya talaga ito. Yung litratong iyan, nagawa pa ng anak mong purihin? Siyempre naman, ganyan talaga gusto ni Huey Xiao, yung hindi sumusunod sa karaniwan. Special diba? Mukhang may magandang paningin talaga ang anak mo, sayang lang. Hindi nakita yung 2 kabataan ngayong araw. Linggo. Hindi ba birthday ng anak mo? Pagdating nun, papaunahin ko si Huey Xiao na pumunta doon. Tama naman yan. Mas bagay na magkita sa salusalo ng kaawan. Hahaha. Linggo ng gabi, salo-salo ng kaarawan. Naman, ito ang unang kaawan mo mula nang umuwi ka sa bansa. Gagawin ng tatay mo na napakaganda at marangya ito. Pero, Aba, walang pero ikaw ang bida ng salusalo. Kailangan mong pumunta sa tamang oras ha. CJ, boss, lalabas ka po ba? Lalabas na tayo. Ako, Lanan, saan? tulungan mo akong pumili ng regalo para sa babae.
Regalo ko. Babaeng sino yung babae? Yung napagkasunduan kong pakakasalan. Tungkol naman sa edad. Hula ko. Siguro kasing edad mo. Pero boss, di ba ayaw mo sa kanya? Bakit ka pa magreregalo? Kahit ayaw ko sa kanya. Di naman ako ganun kasakim sa regalo. Kailan birthday niya? Sa linggo. Sumama ka sa akin. Kapag nakita kaming magkasama, may intindihan nila na walang kasunduang pagpapakasal. Sa linggo. Ganon ba kadelikada? Bakit mo ko tinitigan? Boss, yung babaeng yun. Sa linggo ang birthday niya at magkakaroon pa ng malaking handaan. May problema ba? Malaking problema. Baka ako yung babae. Ako yung napagkasunduan niyang pakakasalan. Boss ko, Alam kong di tama na mag-overtime ka sa weekend. Ayoko rin pumunta pero sabi ng tatay ko, ako raw ang gusto niyang puntahan. ikaw ang gusto niya. Hindi lang yon. Sabi pa niya, kung di ako pupunta, siya ang pupunta rito. Kung ganon, hindi ako yung babae. Hindi ko talaga papayagan na pumasok siya sa personal kong espasyo. Jiang Zhao, makinig ka tungkol ito sa... Jiang Zhao, Hindi rin pala si boss ang napagkasunduan ko. Sayang. Boss, di na ako makakasama sa'yo. bakit? Kasi sa linggo may birthday party ako. Kasi may problema sa pamilya ko, kailangan kong umuwi. Talaga? Para sa tatay ko. Kailangan kong umuwi. Sige na lang. Payag na ako. Salamat, boss. Kung talagang gusto mong magpasalamat mamaya, pumili ka ng magandang regalo para sa akin. Opo, susundin po namin. Ito naman ay sobrang baduy. Bakit hindi natin tingnan ang mga bagong modelo sa tindahan? Esan, ang ganda nito ah. Pwede mong subukan kung gusto mo. Hindi na kailangan. Ginoo. Ha? Ginoo, subukan niyo po ito para sa inyong asawa. Hindi po kami. Ah, hindi pa pala kayo kasal. Ibig sabihin, nobya mo ba? Hindi rin po. Ay, wala namang mali sa sinabi niya. Totoo naman kaming nobya. Isuot mo na at tingnan natin. Oh, Ang ganda talaga, miss. Itong kwentas na ito, para talaga itong ginawa para sa iyo. Na para lang sa iyo. totoo ba? Engan. Ang ganda. Itong kwentas na ito, isa lang ito sa buong mundo. Sumisimbolo ito ng natatanging pag-ibig, napakaganda ng kahulugan at bagay na bagay sa inyong dalawa. Ano sa palagay mo? Gustong gusto ko ito. Hindi ko lang alam kung yung babaeng ikasasangkop ko. Magugustuhan ba niya ito? Naging mapagpanggap lang ba ako?
Hindi naman ito para sa akin. Bagaman hindi ako siya sa paningin ng isang babae. Magugustuhan niya ito. Ang ganda nito. Ayaw mo ba itong ito? Esan, Sige po Ginoo, ibabalot ko na po ito para sa inyo. Hindi. Ibalot mo itong ito para sa akin. Ha? nagkakamali ka ba yata? Kapag binibigay mo ng regalo sa taong ayaw mo. Siyempre, hindi mo pwede bigyan siya ng bagay na gusto niya. Tama po kayo. Kuya Huaysao, sa wakas nakita rin kita. Sino ka? Kuya Huaysao, kagabi. Hindi naman dahil sa babaeng ito. Kaya mo ako binabaan ng tawag? Ay naku, Wala kang pakialam. Siya ba yung babaeng ipinagkasundo sa iyo ng boss mo? masamang babae. Salamat sa pagpapaganda mo sa akin. Walang hiya. Mahal. Ininsulto niya ako. Ikaw, Gantihan mo. Kuya Huaysao. Sinyu, girlfriend ko siya. Kamusta ka? Kamusta ka pa? Anong kamusta? Akin si Kuya Huaysao. Ilan ba talaga ang kapatid mo? Kuya Huaysao, Ayusin mo nga. tinataboy ko nga yung ipinagkasundo sa iyo. Hindi siya. Ha? Sino siya? Kayong dalawa. Para bang wala akong naririnig. Ipapakilala ko, kapatid siya ng kaibigan ko. Shen Sinyu. Kababata niya at magiging asawa niya. Sinyu. Simula't simula pa, kapatid lang ang turing ko sa'yo. Narinig mo ba? Kapatid, ako ang magiging asawa ni Huaysao. Kung hindi ako, lalong hindi ikaw. Bakit? Hindi mo pa ba alam? Dahil si Kuya Huaysao ay matagal nang may kasunduan. Oh, Hindi ka naniniwala? Ang pakakasalan ni Kuya Huaysao ay isang mayamang dalaga at binigyan ako ng tatay ko ng kanyang numero para makipagkaibigan. ano ngayon? Tatawagan ko siya para dakpin ka. Anong gagawin natin? Sinyu. Tawag ng tatay ko, saglit lang ako. Bakit bossy? Hindi makatawag? Huwag kang magulo. Kuya Huaysao, inisip ko lang naman. Para di ka na sa babaeng yun. Kahit malaman ang napag-usapan kong ikakasal, ano naman? Hindi ako makikipaghiwalay. Pero sabi ni Tito Lee, pupunta ka bukas. Sa birthday party niya. Pupunta ako, pero di ibig sabihin pumapayag ako. Kabaligtaran. Pupunta ako para i-cancel ang usapang to. Tay, nasa trabaho ako. Sabado, trabaho pa rin? Sinasamantala ka ba ng boss mo? Hindi naman, mabait siya. Anak, may kakaiba sa'yo. Wala naman, nagtatrabaho lang ako ng maayos. Desidido ka talagang kumita ng 10 milyon para makipaghiwalay. Kalokohan. Ang anak ni Tito Lee. Pupunta sa birthday mo. Magkikita kayo bukas. Nang formal. Pupunta siya. Inimbita ko siya sa pangalan mo. Tay, Sige, tapos na to, ibababa ko na. Tay. Hoy. Pumunta siya, di mas maganda. Harapan kong tatanggihan. Hindi papayag si Tito Lee na makipaghiwalay ka. Walang makakapagdikta sa pag-aasawa ko. Hindi kaya dahil sa babaeng yun? Ano naman? Ganon mo ba siya kamahal? Ano ang kulang sakin? Anak ba siya ng mayaman? Hindi siya mayaman. Karaniwang tao lang. Hindi siya bagay sa'yo. Ano naman kung karaniwan?
Basta't di masamang tao. Karapatan ng lahat maghanap ng kaligayahan. Kapantay dapat ang kapantay. Akala mo ba madaling pumasok sa mundo ng mayayaman? Itigil mo na iyang makitid mong pag-iisip. Wala akong pakialam sa kayamanan. Sa tao ako interesado. Basta't, mahal namin ang isa't isa, wala nang dapat hadlang. Wala nang dapat umawat. Sinyo, sa pag-ibig, hindi bagay o hindi, kundi karapat-dapat o hindi. Sa puso ko, karapat-dapat siya. Tara na. CJ, Wow, ang ganda naman. Anong tingin-tingin? Ikaw. Yun. Ang galing mo kanina, nakakabilib. salamat sa suporta mo, boss, kaya ako nag-excel. Huwag kang magsipsip, hindi ako magtataas ng sahod mo. May gagawin ka pa bukas, di ba? Baka gusto mong umuwi na ngayong gabi. Salamat, boss. May malaking gagawin ako bukas, kailangan kong maghanda. Ano yon? Bagay na mahalaga sa buhay. Pagkansela ng kasal. Sinyo, galit ka sa anak ni Jiang, di ba? Bakit ka pupunta sa birthday party niya? Para malaman ko ang kalaban, para manalo. At hindi na siya ang pinakamalaking. Banta sa akin. Bakit? Totoo ba? Ang tsismis. May bagong girlfriend na si Lee? Anong bagong girlfriend? Si Huey Sao lang. Naghahanap ng libangan. Alam ba ni Jiang? Ito ang pangalawang dahilan kung bakit ako nandito. Sasabihin ko kay Jiang, para siya na. Ang umaway sa babaeng yon. Mag-away silang dalawa. At ikaw, makikinabang ka. Siyempre, si Huey Sao. Sa akin mapupunta. Ang ganda, sino yan? Anak ng mayaman? Anak ng mayaman. Sobrang taas ng tingin nyo. Kilala mo? Yun yung sinasabi kong libangan. Ikaw, huminto ka. Sinyo, Huwag kang pamilyar. Ikaw ang huminto sa akin. Ikaw. Paano ka nandito? bakit hindi ako pwedeng pumunta? Alam mo ba kung anong okasyon ito? Birthday party. Hindi lang simpleng birthday party ito. Ito ay para sa anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangchen. Ang mga nandito ay mayaman o mahalaga. Ano ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Si Huey Sao. Ang may-ari ng maliit na libangan mo. Mukha kang manyakis. Ang baho mo. Huwag kang magsalita ng masasamang salita. Naku naman, ikaw ang gumawa ng maruming gawain, tapos ayaw mong pag-usapan. Kung ang pagtrabaho ng marangal ay marumi sa paningin mo, ano naman ang tawag sa inyong mga palamuning umaasa lang sa pera ng magulang? At nag-aas ng hari-harian? Basura! Ano ang sinabi mo? Ang tapang mo, hindi ka ba natatakot na palisin kita? Kung wala ako, hindi matutuloy ang salusalong ito. Ang lakas ng loob mong magsabi nito. Alam ba ito ni Jiang? Sa palagay ko, alam niya. Talagang walang hiya. Nagpupumilit ka rito. Baka naman. Dahil maraming mayamang binata ang dumating ngayon. Dito ka nagpunta para manghuli? Oh, di ba, sweetie? Kahapon, sinabi mong ayaw mo sa mayayaman. Ngayon ko lang nalaman na nagsinungaling ka lang kay Huey Sao. Totoo ang sinabi ko. Nagdadahilan ka pa. Gusto mo lang talagang magpakasal sa mayaman, di ba? Hindi ako magpapakasal sa mayaman. Ako mismo ang mayaman. Anong kalokohan yan? Alam mo ba kung magkano? Ang basong ito, Ibalik mo sa akin. Royal Salute Whiskey. EAE 800,000 ang isang baso. Katumbas yan ng isang taon mong kita. Sinabi ko, ibalik mo.
Kaya mo ba yang inumin? Ganito na lang, ako na. Ang mag-treat sa'yo. Ang bait ni MS Shen. Bakit hindi ka magpasalamat sa tip ni MS Shen? Masarap ba ang EAE 800,000 na alak? Anong ginagawa mo? Pambawi. Aray. Nababaliw ka na ba? Tit for tat. 2 baso, tig-1.6 eh. Iinom ka na. Ikaw. Akala mo ba dahil kasama mo si Lee, wala ka nang dapat ikatakot? Nilalaro ka lang ni Lee. Ang magiging MRS Lee ay sitsinyo lang. Sa pagkakaalam ko, bukod sa akin, may isa pang nakalaan para kay Wise. Kahit sino pa ang maging Leslie. Hindi ikaw, na Shem. Hinahamon mo pa ako. Walang hiya ka. Single pa naman kami. Bakit ka nakikialam? At saka, wala rin mangyayari kung minumura mo ako. Kausapin mo si Weizao. Ipaghiwalay mo siya sa akin. Ikaw. Ang daldal mo pagkatapos kong palisin ka. Matigas pa rin ba ang bibig mo? Paalisin ako. Natatakot ka na? Dapat lang palayasin ang nang-api kay Miss Shen. Anong klase ka? Hindi ka karapat-dapat sa amin. Bakit niyo ako pinalalayas? Dahil mas mataas ang estado ng bawat isa dito kaysa sa'yo. Guardia. Huwag kang magsisisi. Kung magsisisi ako, aso ako. Anong nangyari, Miss Shen? May pumasok na gustong gumawa ng maruming bagay. Sisira sa birthday party ng inyong miss. Sinong may ganitong kapal na mukha? Siya. Hulihin siya. Yung miss. Anong tawag niyo sa kanya? Anong yung miss? Saan siya galing? Maliban sa pamilya Jiang, saan pa? Ikaw ang heres ng Jiang, si Jiang Zhao. Tama. Sabihin mo, bakit ka naging aso imbes na tao? Impossible, hindi ba't babae siya niyang Master Lee? Hindi ito makatuwiran. AME. Alam ko na, nagsisinungaling ka. Kilala ng lahat na ang heres ng Jiang. Nag-aral sa ibang bansa noong 12 taong gulang. Kahit umuwi paminsan-minsan, kakaunti lang ang nakakita sa kanya. At ngayon, unang bises niyang lumabas sa publiko pagkatapos mag-adulto. Nga, walang nakakaalam kung ano ang itsura ng heres ng Jiang. Napakadaling magpanggap sa kanya. Hindi ba nakikilala ng mga gwardiya ng Jiang ang kanilang sariling young miss? Ang aming yung miss. Ay siya, Miss Shen, huwag kang magsalita ng walang besehan. Sinong nakakaalam kung anong nakakahiyang transaksyon ang ginawa mo sa kanya? Para sabihin nilang dalawa na ito yon. Magpakita ka ng respeto. Ang respeto ay para sa mga tulad ni Heres Jiang na mataas ang uri. Hindi ka karapat-dapat, babaeng tulad mo. Tumahimik ka. Mga tanga kayong dalawa, hintayin nyo. Mamaya, sasabihin ko kay Heres Jiang na palayasin din kayong dalawa. Ng pamilya Jiang. Paano mo siya sasabihan? May numero ako ng telepono niya. Maaari ko siyang tawagan ngayon. Sinyue, ang lalim mo pala. Tawagan mo na. Patay ka na. Kamusta? Ako si Jiang Zhao. Bakit hindi ka nagsasalita? Mga hindi alam ang buhay at kamatayan, binibini. Kailangan bang paalisin natin sila? Mali ako, pakiusap huwag mo akong palisin. Kung hindi ang tatay ko, babasagin ang mga binti ko. Paumanhin, ulag kami at hindi na kilala ang bundok tayo. Naniwala rin kami sa mga kasinungalingan ni Shen Xinyu. Tumahimik ka. Hayaan mo na. Handaan naman ng kaarawan, mas masaya kung marami. Hayaan mo na silang manatili. Opo, Salamat, salamat binibining Jiang. Ikaw, niloloko mo lang ba ako palagi? Hindi ba't sinabi ko na noon pa? Ang handaang ito ay hindi mabubukas kung wala ako. Alam din ni Kuya Huaishao. Ikaw ang anak na babae ng pamilya Jiang. Ano naman kung alam? Ito ay pagitan naming dalawa. Kayong dalawa. Ano bang laro ng pag-ibig ito? Ginawa mo akong bahagi ng inyong laro. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagkukunwari ka pa. Sobra ka na.
Kuya Huweisaw. Yun. Punasan mo muna ang luha at sipon. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Yung babae, inapi niya ako. Aling babae? Yung kasundong pag-asawa mo, yung nobya mo. Ano? Hindi ko naintindihan. Pwede bang linawin mo? Hindi mo ba alam kung sino si Jiang Zhao? Alam ko. Alam mo nga talaga. Bagamat medyo materialista siya ay isang matalino at nakakatuwang babae. Kapag nabanggit siya, ngumiti ka. Ganoon ba? Lahat kayo umaapi sa akin. Mabuti na rin at umalis. Panahon na. Para tanggihan si Binibining Jiang. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kaarawan ng aking anak na babae. Isa lang ang mahal kong anak na babae. Maaga siyang nawalan ng ina at tumatanda na rin ako. Ngayong araw na ito, bukod sa pagdiriwang ng kanyang kaawan, nais ko ring ibahagi sa inyong lahat ang isang magandang balita. Yung taong nauntog ko sa labas ng restoran noon. Si Tito Jiang pala yun. Nakahanap ako para sa kanya ng isang napakabuting lalaki. Gusto kong siya ang humalili sa akin sa pag-alaga at pagtatanggol sa aking anak na babae. Sa gabing ito, sa harap ninyong lahat, silang dalawa ay magpapakasal na. Hindi na ako magsasalita ng mahaba. Papuntahin ko na ang aking anak para magpakilala sa inyong lahat. Anak, halika na. Boss, bakit ka nandito? Ikaw. Anong ginagawa mo? Wala nang oras para magpaliwanag. Sumama ka sa akin. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Buksan ang ilaw. Buksan ang ilaw. Gino, Yung binatang hinila ni Xiao Zhao kanina. Nakita mo ba ng mabuti? ang daming tao at madilim, hindi ko nakita. Parang pamilyar ang itsura niya. Hinto. Bakit ka tumatakbo? Natatakot ako sa kasalan. Natatakot akong tanggalin mo ako kapag nalaman mong mayaman pala ako. Mawawala pa naman ang 10 milyon kong makukuha. Ako, Ganun pala. alam mo na, Jiang Zhao. Niloko mo ako. pasensya na, hindi ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Hindi mo ba ako tatanggalin? Ganoon ba kababaw ang tingin mo sa akin? Ha? Nag-sideline lang. Naiintindihan ko na gusto mong kumita. Pero bakit mo ako niloko? Kumita. Nagsinungaling ka na may problema sa pamilya para makapag-leave pero nandito ka sa entablado ng reception. Hindi ito pagsi-sideline para kumita. Ano pa? Ha? Pumunta ako sa reception hall.
para magtrabaho bilang waiter. Sino bang waiter ang nagsusuot ng ganyan kaganda? Maganda ba? Ang sinasabi ko ay palda. Ang palda ay pinili ni Jiang Qianjin. Maganda ang kanyang panlasa. Si Jiang Qianjin ay nagbigay sa iyo ng part-time na trabaho bilang servidor. Mapalit ng damit pangkasalan. Siya. Maganda siya at mabait ang puso. Sa bawat amo mo bang nagbibigay ng pera? Ganito ka ba kalambing? Ano siya? Boss, ikaw lang ang aking tanging amo. Ayos lang yan. Eh bakit ka nandoon? Hindi ka ba dapat sumasali sa birthday party ng iyong mapapangasawa? Handa na akong magbigay ng regalo para tumanggi ng harapan. Tapos, nagtagumpay ka ba? May humarang. May tao. Mukhang hindi pa niya alam na si Jiang Qianjin ang aking mapapangasawa. Pareho silang Jiang. Sana si Jiang Qianjin siya. Mali, ano ba iniisip ko? Boss, Ha? ang ganda ng gabing ito. Jiang Zhao. Ipikit mo ang mga mata mo. Bakit? Bilisan mo. Sige na. Hindi mo ba binili ito? Hindi mo ba gusto ito? Kaya para sa akin. Bumalik ka at binili mo ito. Benepisyo ng empleyado. Ang kwintas para sa empleyado ay mas mahal pa kaysa sa nobya. Tama ba yan? Hindi siya ang aking nobya at hindi rin siya. Magiging nobya ko. Boss. Salamat, gusto ko ito. Kaya suotin mo ng maayos. Sige po. Ito ang pinakapaborito kong regalo sa kaarawan ngayong taon. Tatay, Alam mo pa palang umuwi. bahay ko ito. Ikaw ang pinakamamahal kong tatay. Huwag kang ganyan, huwag kang magpalusot. Tay, Malaking araw mo ngayon, hindi ka man lang nagpaalam. Tumakbo na lang siya. paano naman ikaw, tatay? Ni hindi ka man lang nagpaalam. Pinasal mo na lang ako ng basta-basta. Hindi ba ito pagkasunduan natin? Nakapag-ipon ako ng 1 milyon, aatras ako sa kasal. Hay naku. Natatakot akong baka, hindi ko na kayang maghintay. Tatay, ano nang nangyari sa'yo? Binibini, hindi maganda ang resulta ng check-up ni Ginoo. Ano nang ibig sabihin ng hindi maganda, tatay? Saan ka ba sumasakit? Tumatanda na kasi. Palaging may nararamdaman ang katawan. Wala naman, anak. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Jiang Zhao, hindi kita pinipilit. Natatakot lang talaga ako. Baka pag wala na ako, walang mag-aalaga at magtatanggol sa'yo. Huwag kang aalis. Susubukan kong mabuhay ng mahaba. Pero, pwede bang gawin mong mas mapagkakatiwalaan ang sarili mo? Ako. Ikaw naman, sa harap ng maraming tao, hinila mo lang ang lalaki at tumakbo. Paano ko i-explain yon kay Choli? Binibini, natatakot lang si Ginoo na baka maloko ka ng lalaki. Tatay. Hindi niya ako lolokohin. Gusto mo siya? Ako. Hindi ko rin alam. Ay naku. Nanasan ko na yan, anak. Kapag gusto mo, gusto mo. Anong ibig sabihin ng hindi ko alam? Medyo komplikado. Mahirap ipaliwanag ng sandalian. Sige na nga. Usap na lang ulit tayo. Dalhin mo rito yon.
Ngayon, hindi rin dumating ang anak ni Tioli. Sa bagay na yan, magkatugma kayo. Ew! Sinong gusto maging katugma niya? Pero pinadala niya ang regalo mo para sa kaarawan. Parang pamilyar ang kahon na to. Buksan mo na. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Ano ba ito? Bakit ito? Ito ba ang galing sa anak ni Tioli? Hindi ito ang bagay ng kasal na binili ng boss. Pareho sila. Bakit binili rin niya to? Ang pangit ng taste niya. Naku, ikaw, paano mo nasabi na hindi pinag-isipang mabuti ang regalong ito para sa'yo? Pinag-isipang mabuti. Medyo baduy nga tingnan ito. Baka bagay sa'yo kapag suot. Subukan mo. Ayoko na. May pinakabagay na kwintas na ako. Naiintindihan ko. Yung suot mo sa league na to, galing yan sa lalaking nakipagtanan ka. Anong tanan? Anong lalaki? Pero maganda nga tong kwintas na to, bagay sa'yo. Di ba? Gusto ko talaga to. Gusto lang? Di ba mahal mo tong kwintas? Tay, Nagbigay yan ng buong puso. Kung ayaw mo, ibalik mo mismo sa kanya. pwede ba yun? Ang gusto ng tatay mo, bigyan nyo ng pagkakataon ang isa't isa. Kung pagkatapos magkita, wala pa ring pagtingin, yung kasal. Kanselahin na. Totoo ba? Makipagkita ka naman. Magpakasal o maghiwalay. Ayon ang binata ang magdedesisyon. Hehe, salamat po, Tay. Anong pinagtatawa mo? Anong ginagawa mo dito? Ako po. Siyempre, para maglingkod sa iyo sa pagtulog. Umalis ka. Tama nga ang kapatid ko. May bago ka na, nakalimutan mo na yung dati. Anong sinabi sa'yo ng kapatid mo? Umiyak siyang pumunta sa akin kanina. Sabi niya, sinasaktan siya mo at ng bago mo. Kalokohan. Matagal na tayong magkaibigan. Sabihin mo na sa akin ang totoo. May girlfriend ka na ba? Di naman siguro. Di ko pa nahuhuli. Ayaw ka niya? Sa tingin ko. Gusto niya ako. Kasabwat lang sa kontrata. Boss at empleyado lang kami. Boss, office romance? Kung di ka marunong magsalita, umalis ka. Huwag kang magalit. Mahirap yang ganyan. Mahirap. Anong mahirap? Galit na galit si Tioli. Dahil di ka sumipot sa birthday party ni Jiang, pinapasabi niya sa'yo, bukas, makipagkita ka kay Jiang. Kung di ka pupunta, pabago-bahin ko na ang apelido mo sa Shen. Ano? Ayos lang naman kung hindi ka pupunta. Shen Hui Xiao. Parang ang ganda lang ng pakinggan. Shen Huizhou. Saan tayo magkikita bukas? Ansing Hotel. Private room 888. Dito na naman. Halika na. Ibalik mo sa kanya ang regalo. Sirahin mo ang pagkikita na ito. Bakit naman? Tangang ito. Hindi ka naman ba tatakas muli sa labanan, di ba? Ay, ang pangit ba talaga kaya hindi ka marunong humarap? Pesensya na. Kunting naabala lang ako sa daanan kanina. Ikaw ba ay? Saan tayo magkikita bukas? Ansing Hotel. Private room 888. Bakit doon na naman? Pumunta ka na lang para sa akin. Kuya, nagbibiro ka ba? Seryoso ako, hindi ako magkakagusto sa babaeng yon. Kaya nga, wala nang dahilan para makapagkita ka sa kanya. Hindi ba? Bakit mo naman ipapapasa ito sa akin? Sa tingin ko kaya mo dahil pagdating sa pagsisira ng bagay. Ikaw ang pinakamagaling. Pinupuri mo ba ako o sinisiraan mo?
Ano sa tingin mo? Hindi. Siguro, pinupuri niya ako, di ba? O, nga pala. Ako nga ang itinakda para sa iyo. Umupo ka at pag-usapan natin. Oh. Miss Jiang, ako po ay. Kunin mo ang regalo. Ah, hindi mo ba gusto? Jiang Zhao, simulan mo na ang iyong eksena. Napakaliit lang ng brilyante na ito, kailangan ko ng higit sa 10 karat. Yun lang ang nararapat para sa kagandahan ko bilang binibini. Ama siya. Mataas ang aking kalagayan kung gusto mo akong pakasalan. Kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad. Hindi naman gaanong karami ang hinihingi ko, ang mga ari-arian at shares na nasa pangalan mo. Pwede ba? Isa siyang mahirap kalaban, minaliit ko siya. Palitan ang diskarte. Naka-short sleeves ka. Ha? Magpalit ka ng long sleeves. Bakit naman? Nandito na ko. Lalaki ka, ang konti ng suot mo. Sino ba ang pinanggagandahan mo? Wala naman. Paalang makita-kita. Pasensya na, kahit na mas marami akong alam sa mundo kaysa sayo. Sa puso ko, isa pa rin akong tradisyonal na babaeng matatag. Nakikita ang braso mo. Hindi ko matanggap. Pupunta na lang ako sa mall sa kabila. Talagang mall ang pupuntahan mo. Sino ba ang nandoon? Ha? Bibili lang ako ng long sleeves. Lalaki ka, ang labas ng labas, bagay ba yon? Hindi ka pwede na kamali. Sage, uwi na ko. Pag uwi mo, ilang oras pa ang masasayang. Alam mo ba? Sa negosyo ko, bawat segundo ay pera. Sayang sa panahon. Ha? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong ialis ang kasunduan. May problema ka ba? Ha? Tapos na to. Paalam. Matagumpay na naialis ang kasunduan. Talagang walang may gusto sa babaeng parang nanay. Ay. Gusto na gusto ko siya. Gusto mo yung parang nanay? Ano ka ba? Pinag-initan niya ko kasi gusto niya ko. Mukhang baliw ka na talaga. Hindi ako baliw. Basta sa kanya. Love at first sight. Bakit ka ba ngumingisi? Hindi mo alam kung gaano siya kaganda. Mula ngayon, siya na ang fairy sister ko. Kaya nga pala. Kapatid ka ni Shen Xinyu. Hui Xiao, tulungan kita na yalis ang kasunduan. Ibigay mo na lang siya sa akin. Tao siya, hindi bagay. Kung gusto mo siya, suyuin mo. Siyempre susuyuin ko siya. Nagtataka lang ako, ikaw na. Sosyal na bilyonaryo, hindi ka humanap ng mayamang dilag na kapantay mo, kundi ng ordinaryong empleyado. Bakit ta? Sinong nagsabi sa'yo na ordinaryo lang siya? Kapatid kong babae. Naniniwala ka sa sinasabi ng kapatid mo? Kahit ano pa, hindi siya magiging kasing ganda ng fairy sister ko. Hoy, Hoy, boss. Nasa bahay ka ba? nandito ako. Pupunta na ako dyan. Sige, kita-kita na lang. Sino yan? Yung maliit na empleyado. Ano nang pakialam mo? Hoy, bakit ka galit? May fairy sister na ako. Hindi ko naman gusto yung babae mo. Sige. Hanapin mo na yung fairy sister mo. Huwag mo kong istorbohin dito. Hindi, maghihintay ako dito para makita tong maliit na empleyado. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Na nagpabago sa'yo, tinalikuran mo pa yung tropa. Shen Yanchuan. Nandiyan na siya, ako na yung magbubukas. Ikaw? Hindi, bakit ka nandito? Bakit naman? Hindi ako pwedeng pumunta. Kuya Huaysao. Wa. Tabi ka diyan. Kuya Huaysao. Anong ginagawa mo dito? Narinig ko kasi na kinansela mo yung kasunduan sa anak ng pamilyang Jiang. Wala ka namang pag-asa. May gusto na yung Kuya Huaysao mo. Ano? Kuya Huaysao, bukod sa kanya. Sino pa yung babae mo?
Sinyo, huling beses ko na tong sasabihin. Wala akong nararamdaman sa'yo na pag-ibig. Hindi ako naniniwala. Kuya, Huwag ka muna umiyak. May magandang balita ako sa'yo. Magandang balita, magandang balita, magandang balita. anong magandang balita? Magkakaroon ka na ng ate. Talaga? Sino? Anak ng pamilyang Jiang. Kumusta? Di ba nakakagulat? Di ba di mo inaasahan? Bakit ka umiiyak? Kuya, pati ikaw ng api sa akin. Anong nangyari sa kanya? Paano ko malalaman? Puntahan mo na siya, bilisan mo. Sage, alis na muna ako. Bumalik ka pa. Boss, May sasabihin ako sa'yo. ako. Ikaw muna. Kinansel ko yung kasunduan. Aba, sabay tayo. Ang ganda naman. Kaya nga, hindi na kita kailangan. Ha? Ang ibig kong sabihin, hindi na kita kailangan para magpanggap na girlfriend ko. Eh, Huwag kang mag-alala, 1,000,000 walang mawawala. hindi ayaw ko ng pera mo. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, gusto ko kanselahin ang kontrata. Hindi ba't para sa pera at para makansela ang kasunduan? Kakausap ko lang nung lalaki. Yung mayaman na ipina-arrange ng pamilya mo. Mas mabait pala siya kaysa sa inaakala ko. Kaya pakakasalan mo siya. Paano kung Ayaw ko. kahit tatay ko hindi ako mapigilan, ikaw pa kaya? Boss mo ako. Hindi naman asawa. Ako. Mahal kita. Ngayon, pagkatapos kong magpawalang bisa sa kasunduan, ikaw ang unang pumasok sa isip ko. Ikaw. Sa wakas, may pagkakataon na ako ngayon. Na magkaroon ng karapatang magsabi sa'yo. Janzao. Mahal kita. Ikaw. Ano ang sagot mo? Ano to? Ito yung lumang kontrata natin. Kaya ang sagot mo lang ay papayag kang kanselahin ko ito. Babaguhin ko na ang kontrata. Jian Zhao. Maging tunay mong girlfriend, pwede ba? Hanggang kailan? Hanggang sa huli. CJ, boss. Hala, gusto kang makilala ng tatay ko. Alam ba ng tatay mo tungkol sa atin? Gusto lang niyang makita kung sino ba talaga ang nakapagpabago sa anak niya. Na tinalikuran ang napakagandang kasunduan. Sigurado akong mapapagtanto niyang tama ang pinili ng anak niya. Tungkol sa tatay mo. Siya. Hindi ba matagal na siyang nakilala ka? Pero hindi niya ako gusto. Gusto niya yung dati mong kasundong pakakasalan. Jiang Zhao, ako ang ikakasal, hindi siya. Basta ako ang masaya, sapat na yon. Pero tatay mo pa rin siya. Sige, gawin natin ito. Bukas, magkita-kita tayong lahat para magkausap. CJ. Bukas, makikipagkita ka sa mga magulang? Ang diwata mo.
Ate Diwata. Ipakikilala ko ang tunay kong sarili bilang si Shen. At seryosong manliligaw. Kamusta to? Hindi, masyadong malaki ang league, hindi bagay sa lalaki. Ano ba nang sinasabi mo? Ay, sabi ni Ate Diwata, ang mabuting lalaki ay dapat nakabalot ng maayos. Nabaliw ka na ba? Tingnan nga natin. Okay ito ang isuot mo pagpunta sa magulang. Sigurado ka? Kailangan nating bigyan ng katiyakan ang mga matatanda at mga babae. Maniwala ka sa akin. Bakit ganyan ang suot mo? May kaibigan akong nagsabi, magsuot daw ako ng maayos. Para magmukhang mabait at tapat na lalaki sa tatay mo. Baliw ba yung kaibigan mo? Kuya Nixinyo, Ah, kaya pala. pangit ba? Uwi na lang ba ako para magpalit? Ay, huli na. Galit na nga sa'yo ang tatay ko. Hindi na tayo pwedeng mahuli pa. Tama ka. Handa ka na ba? Kailangan nating patunayan sa kanila na mas magaling tayo. Kaysa sa dati nilang pinagkasundo ang ikakasal. Laoli, pinapunta ka ba ng anak mo? Pinapunta ka ba ng anak mo? Ano bang nangyayari? Nagdesisyon ang mga bata ng mag-isa. Inanggihan ang kasal, tapos ngayon, pinapunta tayo rito. Ano ba? Talaga ang gusto nila? Ay, ang mga kabataan ngayon. Ang hirap talagang hulaan ang iniisip. Sige, sabihin mo, bakit kaya yung anak mo? Ayaw sa anak kong napakagandang binata. Gusto pa ng lalaki ang hanapin? Ikaw, ano ba yan? Laoli, parang may narinig akong bali-balita. Na anak mo ang unang nagkaroon ng nobya. Sinong nagsabi sa'yo? Huwag mo nang isipin kung sino ang nagsabi sa akin. Ang aking anak na si Xiao Zhao ay may talino at kagandahan. Pagsisihan ng anak mo, si Huai Xiao ay may malaking kinabukasan. Ang anak mong babae. Sa huli ay babalik din ang anak mong lalaki, ang anak mong babae. Ay, nakita mo na siya. Ito ang nobya ko. Jiang Zhao. Tay, ito ang nobyo ko, si Li Huizhao. Liu Jiang ang tatay mo. Xiao Zhao. Ang lalaking iyon ay si Li Huai Xiao. Xiao Zhao, siya si Jiang Zhao. Ano nang nangyayari? Xiao Zhao, siya ang anak ni Tioli. Ang nakatalagang mapapangasawa mo. Si Li Huai Xiao pala. Hahaha. Huai Xiao, siya ang anak ni Tio Jiang, si Jiang Zhao. Ang nakatalagang mapapangasawa mo. Hahaha, ay, Ha? anong gagawin natin ngayon? Itutuloy pa ba ang kasal? Ay, Tio Jiang, nagkaroon ng malaking pagkakamali. Humihingi ako ng paumanhin. Pero totoo ang pagmamahal ko kay Xiao Zhao. Sana ibigyan niyo ako ng pagkakataon. Paumanhin sa abala. Pero kami ni Huizhao. Seryoso kami sa isa't isa ngayon. Lao Jiang, ano sa palagay mo? Lao Jiang. Lao Jiang, Tay, ano nang nangyari sa'yo? naiyak ako sa tuwa. Kahit maraming pagsubok at hindi pagkakaunawaan ang mga nagmamahalan, nagkatuluyan din sila sa huli. Hahaha. Kaya, ang kasalang ito, ituloy na natin, pero inanunsyo ko na kanina, na kinansela ang kasunduan ng dalawang pamilya. Ay, Laoli, nagkamali ka. Mas mahalaga ba ang mukha ng pamilya? O ang kaligayahan ng mga anak natin?
Siyempre, ang kaligayahan nila ang pinakamahalaga. Hahaha. Salamat, Tay. Hoy, Laodyang. Huwag na nating istorbohin ang dalawang bata. Ara, maglaro na tayo ng chess. Hahaha. O Sage, tingnan mo kung paano kita tatalunin. Hoy, huli ka na naman. Usapan na to, bawal ang umatras. Haha. Sa tingin mo, nagulo lang ba tayo? Hindi. Kung wala itong peke naging totoo, tayo'y. Sa kanilang mga haka-haka, nagkakaligtaan sila. Tama ka nga. Noon, pinababa mo ang anak ni Ejayang na parang walang kwenta. At ikaw naman, noon, iniiwasan mo ang anak ni Eli na parang ahas. Hindi ko alam na ikaw pala. Ah, kung ikaw pala ang anak ni Ili, eh sino yung lalaking nakita ko kahapon? Sino iyon? Siya ay, Hoy, Hoy, naalala mo pa ba ako? sino ka? Ako, yung gwapong nakipagkita sa'yo kahapon sa Stasio Hotel. May kailangan ka? Oo, pwede ba kita makita ulit? Sa parehong private room kahapon. Anong gagawin mo? Sekreto. E di, pumunta ka na lang dito. Nandito ako sa private room 888. Sage, kita tayo mamaya. Yes. Talagang biyaya ito ng langit sa akin. Hintayin mo ako, Diwata. sino yung pupunta mamaya? Yung nabanggit natin kanina. Yung kahapon. Nakipagkita sa akin dito. Sino si Shen Yanchuan? Sino? Sino? Shen Yanchuan. Kumusta, Diwata? Parang isang taon ang lumipas mula nang huli kitang makita. Hoy, bakit nandito ka rin? Nagbigay ka pa ng bulaklak sa girlfriend ko. Hay, anong girlfriend? Ito ang anak ni Jijiang. Yung pinagtalikuran mo. Ayaw ng boyfriend ko na tumatanggap ako ng bulaklak mula sa iba. Hindi. Ikaw. Kayo. Bakit ganyan din ang suot mo? Hindi ka ba mainitan? Sabi niya, gusto mo raw ng lalaking nakabalot ng maayos. Yun lang ang sinabi ko para tumanggi sa kanya. Hindi. Bakit mo naman ginawa yon? Yeah. Halika, may mall sa tabi. Samahan mo akong magpalit ng damit. Sige, bibilhan kita. CJ, Tama ang kapatid kong babae. Inaapi niyo kami. Ano nang sinisigaw niya? binabati kami ng kapatid niya ng kaligayahan. Mababait pala yung magkapatid. Na,